mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mga students, narinig niyo po ba ako? Okay. Salamat naman. Malinaw po ba? Malinaw? Okay. So, ngayong hapon po ay tutuloy po tayo sa ating subject po tungkol sa leadership. So, ngayon ang ating particular topic is the heart of a leader. So, pag-usapan po natin talaga yun ng heart to heart, yung puso ng isang leader. Ano ba talaga ang katangian ng isang leader na hinahanap ng Panginoon at isang leader na talagang mayroong marating at mayroong ma-accomplish. So sa ating pagpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Dakilang o Diyos, maraming salamat muli sa hapong ito. It's an honor and privilege to share your word to the students na gustong sumunod sa inyo, gustong magpagamit sa iyong basan. Dalayan ko, Ama, na ang mensaheng ito ay magbibigay ng eye-opener sa aming mga isip, sa aming mga puso, sa aming mga mata, na makita namin ang kahalagahan na ang pinaka-importante na ma-accomplish namin habang kami naghihintay sa iyong pagbalik ay magawa namin ang dakilang utos mo sa amin na ibahagi ang mabuting balita at mag-disciple ng mga tao para sa inyong kaharian. Salamat po, Panginoon, through the power of the Holy Spirit. Aming kinikilala ang Santong Espiritu na siyang patuloy magbigay sa amin ng katalinuhan sa hapon ito. Lalo na sa inyong abang lingkod at sa mga student. Lord, salamat na ikaw ang magbibigay sa amin ng wisdom and knowledge and understanding, Lord, para maunawa namin ang lahat. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so the heart of a leader. Yan po ang ating James, sandali lang. Ayaw tumakbo eh. Sandali ha. Ayaw tumakbo yung aking PowerPoint. Ayaw tumakbo yung PowerPoint. Nangyari. Okay. So, a leader is someone who lead people to accomplish things to be done. So, matatawag lang ang isang leader na isang leader kung talagang nag-lead siya ng tao. Marami po kasing leader na may leadership position, may title, pero walang pinangunahan. Kaya i-define natin ano ba ang hinahanap ng Panginoon na leader na talagang ayon sa puso ng Diyos. Katulad si David, di ba? Si David, tinawag siya na David is after God's own heart. Bakit si David ay after God's own heart ang tawag ng Diyos sa kanya? Ano bang meron siya na wala sa atin? So kung maalaala po natin sa previous natin mga subject ay nagsimula tayo sa simula yung pinili tayo, tinawag tayo ng Panginoon, tapos tayo ay tinawag para maging leader, tinawag niya tayo at na mayroong mandate. Ngayon po, tungkol naman po ito sa character or characteristics ng isang leader. So, ang totoong leader ay nangunguna, nagli-lead, may pinangunahan. Hindi sa title or sa name or position. A leader also is managing, implementing, monitoring, supervising, and evaluating the target goal to be accomplished. So, kaya leader, kasi mayroong dapat matapos. Mayroong dapat ma-accomplish. Alam mo, ang leader, napakahalaga talaga ang papel niya. Kasi alam mo, nabanggit ko sa inyo na ang Kingdom of God ay talagang kailangan ng maraming leader. Oo. Mayroong malaking shortages sa
mga churches ngayon sa buong daigdig, sa Kingdom of God, ng maraming leader. Kaya nga ang prayer ng Panginoon, sabi niya, pray that the Father will send us or give us more leaders because the harvest is plentiful but the laborers are few. So kasi to evangelize the whole world, to make this world become a Christian, a follower of Christ, it needs leader. We need leaders. Kasi sa aking paniwala, ang makagawa ng mga ministry ng Panginoon ay ang mga taong leader. Pag hindi leader ang isang tao, ano lang siya flower lang siya. Parang nandyan lang siya. He will not take a lead to do something. Hindi siya mag-i-initiate ng mga bagay na mayroong pagtatagumpay sa gawain ng Panginoon kasi hindi nga siya leader. So ang makagawa ng katulad ng magpapastor ka, maglilid ka ng mission, magtayo ka ng simbahan, mag-church planting, magpalago ng simbahan, magmi-mission, magtatayo ng mga mission point, o magtatayo ng mga Christian school, trabaho ng leader yan. At nakikita ko na ang mga taong leader, sila po yung mahal na mahal sa puso ng Diyos. At sila yung mga taong malapit sa puso ng Diyos. At sila yung mga tao na espesyal na mga tao na tinawag at tinalaga ng Panginoon sa isang natatanging gawain. So, kung ang church puro member, hindi lalago. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, go therefore into all nations and preach the gospel to all nations and baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. So, isa doon sa sinabi na, and make them my disciple. So, ang problema sa maraming simbahan ngayon, nag-win lang ng tao, pero ginawa lang Krisyano. Ginawa lang ng membro. So, kung ang isang Krisyano ay ordinaryong manampalataya lang, na attender lang, worshiper lang, ay talagang hindi ho lalago ang simbahan at hindi po dadami ang mga anak ng Diyos. Sa halip, mauubos pa. Kasi yung mga Kristiyanong hindi lumalago at hindi engaged at hindi involved sa ministry, sila po yung madaling mabackslide. Sila po yung madaling matuklaw ng ahas, makagat ng leon, o madali ng mga uso, ng mga problema. Madali silang mawala sa panampalataya. Kasi sila, ang tawag nga natin dyan, ay sila yung mga fans club member. Na ang hanap lang ay yung masaya, masigla, pero pagbigyan mo ng tungkulin, ayaw. Diba? Kasi fans club hindi anak. Ang gusto ng Panginoon, para maging leader ka, disciple ka, anak ka. Kasi ang anak, kahit nahirapan, hindi basta iiwan ang pamilya. So, gaano karaming Kristiyano ngayon, ang utak ay anak, ang utak ay member, ang utak ay fans club member. Atin-atin lang. Yung mga umatin-atin lang na hindi naging leader yan, isang mensahe lang ni pastor na matindi. Sabihin ka agad dyan, bakit? Ikaw lang ba may simbahan, pastor? Ang dami dyan sa tabi-tabi. Di ba? Ang lungkot, no? Na hindi naman siya tinutumbok ni pastor, pero ganun ang kanyang kaisipan. Akala niya, siya ang tinira ni pastor. Kasi yung mga fans club member, yung mga Kristiyanong umaatin lang, worshiper lang, attender lang, dahil nga hindi sila naging disciple, hindi sila lumalago, wala silang ugat sa kanilang panampalataya, they can easily leave their pastor, leave their church. Kaya pag sila ay natamaan sa mensahe, hindi sila kayang maka-absorb ng mga hard teaching. Kasi gusto nilang mga teaching yung pabibi. Yung mga, sa Tagalog pa, dapat himas-himas na mensahe, yung may kasamang uto-uto, bula-bula, yung masaya laba. Pero pag bigyan mo ng pagkain na medyo matigas, ano na sila? sa Bisaya, uunto sila. Parang
di nila kaya, no? Parang mag-rebound na sila, di nila kaya. Kaya sabihin lang kagad, si Pastor siguro wala na ibang mensahe, yun na lang kasi parang ako tinamaan. First time ko pa naman umatin kasi alam, yung mga fans club member, yung mga attender, mga worshiper, ano yan walang commitment yun. Lulubog lilitaw yan. No? Lulubog lilitaw. Patay sindi yan sa pagdating sa gawain, sa commitment. Di mo mahanapan yan. Kaya pag bigyan mo ng tungkulin yan, nako, sabihin yan, busy ako, Pastor, I cannot do it. Diba? Kaya nga, kung ganun ang mentality ng maraming Kristiyano sa mundong ito, how we can evangelize the world? How we can penetrate? God needs leader. God needs a real, genuine, matured disciple or leader para pangasiwaan ang kanyang karyaan. So kaya yung pag-usapan natin ngayon, paano tayo magiging matibay? Paano tayo magiging matatag? So ang isang leader, nagmamanage, nag-i-implement, nagmumonitor, nagsusupervise, nag-i-evaluate sa program, sa project ng simbahan o ng misyon ng Panginoon. So ayaw ng maraming Kristiyano ng ganitong mga tungkulin. Kasi mahirap daw Pag sa Panginoon mahirap. Pag sa sarili magaan. Marami siyang katuwiran. Nahirapan din naman siyang kumita ng pera para sa pamilya, pero bakit tinitiis niya? Bakit pagdating kay Lord, hindi niya kaya magtiis? Nakalimutan siguro niya na kung wala si Lord, wala naman siyang asawa, wala siyang anak, wala siyang magulang, wala siyang pera. Ang lahat ng source ng ginagamit ng tao galing sa Diyos. Pero pagdating kay Lord, saka na lang Lord, iba na lang Lord. Kasi busy ako sa hanap buhay. Hindi tayo against sa mga hanap buhay, mga pangarap. Tama yon, kaya lang, hindi pwedeng sabihin natin na si Lord ay saka na lang. Kasi labag yon sa sinasabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. So, gusto kong ipaunawa sa atin na tayo ang gusto ng Panginoon, maging disciple tayo. Kaya, ano ang katangian ng isang leader para siya ay magamit talaga ng Panginoon? Anong klaseng leader siya na kailangan ng Panginoon? Okay, number 1. A leader that God uses has a great purpose in life. Okay. So, dapat may purpose ka. So, ang purpose natin, number 1, is yung mission ng Panginoon. Yun talaga ang first priority, sabi ng Panginoon. So may purpose ka. Nung ikaw inuluwal sa mundong ibabaw, ano ba ang nakita mo? Ano bang nakita natin? Nabuhay lang ba tayo sa mundo para mag-aral, tapos pagkatapos mag-aral, magtrabaho, pagkatapos magtrabaho, mag-asawa, magkaanak, magkapamilya, at bubuhayin ang pamilya? Ganun lang po ba talaga yon? Tama naman po yon, kaya lang kulang. Meron kang na-mislook, no? Meron kang di nakita yung sinabi ng Panginoon na ang nagmahal sa ama, sa ina, sa magulang, sa kapatid, sa biyanan, na higit sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. So, maano ang Panginoon? Talagang very strong kanyang salita Kaya kung ang nakita natin is pang personal lang, dapat mag-isip tayo na, oy, di ba sa Book of Haggai nagalit si Lord kasi sabi niya, kayo masyado kayong papagana ng bahay, nagpaayos ng bahay, pero yung aking templo, yung aking gawain, pinabayaang durog, pinabayaang wasak, pinabayaang walang nangyari. So, ibig sabihin, ang Panginoon, ayaw niya na pinabayaan ng ministry, ang Kingdom of God, pero tayo sobrang busy para sa sarili. Kailangan natin ibabalance po yun. So, kailangan makita natin na tinawag ka ng Diyos, leader ka, na meron kang purpose, meron kang dakilang purpose sa buhay. Na hindi lang yung makapag-asawa, makapagtrabaho, makapamilya, hindi lang yun. Dapat, ano ang magagamit, ano ang contribution natin pagdating sa Kingdom of God. Okay. Kaya sabi ng John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give to you. Okay? So, malinaw yun. Hindi man natin gusto
Hindi man natin pinili, pero pinili ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos para italaga sa isang sagradong mandate at task para sa Kingdom of God. At masaya tayo kasi higit ka pa sa, sabi ko nga, higit pa tayo sa mayor, gobernador, sa presidente ng isang bansa. Kasi ang pumili sa atin, hindi tao. Ang pumili sa atin ang Diyos. Kaya kung ang pumili sa atin ay Diyos ng langit at lupa, ay may-ari ng lahat, nako, lumudag na tayo sa saya because we are so special in the presence of God, because out of millions, billions of people around the world, you are one of God's chosen one to be His servant and leaders. So masaya tayo. Kaya sabi ko, the high schooling ito. Kaya hindi dapat natin ismulin. Pangalawa, ang isang leader na gagamitin ng Panginoon ay meron siyang God's grace, remove any hindrance from his life. Diba? So, actually, hindi po talaga tayo magagamit ng Panginoon gusto kung marami tayong mga kaabalahan sa buhay. Oo. Kaya sinabi dito sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a great clouds of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance and the race marked out for us. Diba? So, we cannot avoid hindrances, we cannot avoid challenges, but we have the grace of God. We have God who is willing to help us in times of trouble and difficulties in our life. But we should try to remove or conquer, overcome every challenges in life so that we will become effective in the ministry. So, alam mo, ako, very practical po ako. Madalas ko narinig sa mga Kristyano na hindi sila makapag-commit, hindi sila pwedeng mag-involve sa ministry kasi may pamilya, may trabaho, nag-aaral, may negosyo, may apong inalagaan, kung ano-ano. Pero alam mo, it is sad to say na yun po, yung mga binabanggit ko, yun po yung mga idolatry sa buhay. Kasi anumang bagay na nakahindrance, nakahadlang sa pagpagamit natin sa Panginoon, that is called idolatry. Sa akala kasi natin yung idolatry, yun po yung graven images na ginagawa ng maraming ibang tao. Pero kahit yung asawa natin, yung ating mga anak, yung ating magulang, kapag yan ay ating sinusunod, lalo na kapag against na sa will ni Lord, that will become our idolatry. Na all idolatries is against the will of God. That's why sabi dito, we must remove. We must overcome. We can handle everything by the grace of God. So, kasi sabi ko nga, kung sarili mong buhay nga, kung sarili natin buhay, di mo kayang i-manage magmamanage ka pa kaya ng buhay ng iba. Kasi maraming Kristyano na kahit sa buhay nila, hindi mamanage Kahit yung magmanage lang na maging faithful sa pagsamba, hindi magawa-gawa. Maging faithful sa tithes and offering, hindi magagawa-gawa. Solo flight na sila, sarili nila yung desisyon. Ano pa kaya yung magdesisyon ka para sa iba? Mabuti pa, sabi ko mabuti pa mag-handle ka ng kalabaw at aso kasi minsan sumusunod Pero ang tao minsan, pag hinahandle mo, matigas ang ulo, di ba? So, mahirap magpasunod. Kaya kailangan mataas ang level ng capacity natin sa pagiging leaders. Kasi kung mahina, hindi natin kayang i-overcome, hindi natin kayang maglilid ng tao. Hindi tayo pwedeng magiging leader. So alam mo ba na ang Panginoon nagbigay sa atin dalawang capabilities or abilities to lead. Ang tawag natin yan sa isa, yung una, yung tatawag na natural abilities, no? Natural, ibig sabihin yung inborn ka, magaling ka, parang magaling ka kumanta, no? Magaling ka sumayaw, bata pa lang, di naturuan, sumasayaw na, no? Kunting tingin lang, marunong na. So, gifted child, no? Parang inborn ka, natural na ipinanganak ka na mayroong ganun, magaling sa instrumento.
Pero meron ding iba. Ang tawag noon, yung pangalawa, ang tawag na acquired knowledge or acquired abilities. Yung acquired abilities, nakukuha po yun sa pag-aaral. Kaya nga walang inborn teacher walang inborn pastor, walang inborn doctor lahat ang nag-aaral It's a process. So whether natural gifts or acquired abilities and capabilities to lead it can be developed and it can be useful for God's glory. So si Solomon walang kamuang-muang, naging hari siya. Sabi ni Solomon, ako, di ko alam kung paano. Bata pa ako. And daming tao. But the Lord asked wisdom but Solomon asked wisdom from the Lord. And then the Lord gave wisdom to Solomon. Kaya nakita natin, ang buhay ni Solomon, he was one of the greatest king of Israel. The wisest king. And the most richest king. Wealthy king in Israel, si Solomon. Because he has wisdom. So sa atin din, bilang mga student of the word, bilang mga pastor, missionaries, ay kailangan natin ng tulong ng Panginoon, kahingi tayo ng sa Kanya, wisdom. Okay, next. Has placed himself absolutely at God's disposal. So di ba, sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, it is very true na talagang pagdating sa gawain ng Panginoon, sabi nito, magpakatatag tayo at huwag matitinag at magpakayaman, magpakadalubhasa sa gawain ng Panginoon. Yamang alam natin ng ating pagpapagal para sa Kanya ay hindi nasasayang. So, it is very clear na as a leader, kailangan ilagay natin ang ating sarili or pahintulutan natin si Lord na we are available at God's disposal or at God's will for us. So, ang ibig sabihin, in short, hindi po yung gusto natin ang masunod sa buhay nito. Kung hindi, ano ba ang gusto ng Panginoon? Kasi kung ang gusto lang natin masunod, tapos pag ang gusto ng Diyos, dahil mahirap, mabigat sometimes, ayaw natin, ay hindi tayo karapat-dapat. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon na without me, you can do nothing. At kung hindi ka mag-deny sa sarili mong sariling pangarap at ambisyon sa buhay, we cannot be God's disciple. So, yun po yun, no? So, number 4, has learned how to prevail in prayer. Of course, ang isa sa susi ng tagumpay ay panalangin. Prayer is the backbone of our success. Without prayer, nothing to be accomplished. So, kasama po yan. At bilang mga leaders, bilang mga pastors, ay sigurado po tayo dyan. Number 5, is a students of God's Word. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So as a student of the Word, we should always read the Bible, read books, and learn, explore, search some important matters about related to ministry success. So, marami tayong dapat i-improve sa sarili. Hindi po natatapos ang ating pag-aaral kahit tayo may edad na, kahit tayo ay matagal ng pastor, still we need to improve, we need to study. Kasi kung hindi pa natin ibigay yung the best of the best, we need to present the best of the best for God. Ano sinabi dito? Okay, numbers 5 or 6 has a vital, life-changing message for our lost world. We cannot change others if we don't have or experience changes in our own life. So, yung life-changing message ng Panginoon
na unang kumilos sa buhay natin, unang tumama sa ating buhay, kaya tayo nabago because of the Word of God, that is the exact message na gustong makita ng mga tao mula sa atin. Kasi ang ating buhay na patotoo ay epektibo yan na tools for evangelism. Yung makikita ka lang ng kapitbahay kung sino ka dati, anong buhay mo, tapos nung nakita kang nabago ka, wow. Kahit di ka na magdala ng Bible at mag-share ng Bible, makikita nila, grabe si kumpare, si kumare, nababago talaga eh. So, ako rin siguro mababago din ako pag sumusunod ako sa kanya. You see? So, kasi kailangan natin gagawin eh. Before we will preach to other, we must preach first in ourselves. And we don't just need to preach, but we have to live what we preach. Or we have to walk what we preach. Kaya preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Number 7, has faith that accepts result. So, Hebrews 11:1 and 2, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So this is what the ancient were commended for. So, actually, Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. So, unang-una, hindi bilang mga pastor leaders, hindi po talaga obra kung wala tayong panampalataya sa Diyos. Of course, automatic na yan eh. Kaya pag mayroon tayong panampalataya, automatic na ikaw ay magiging leader kasi follower ka, believer ka ni Jesus at nahubog ka. But, of course, it is not enough yung faith natin na para lang sa salvation. Kailangan mayroon tayong faith na mag-produce ng result. Mayroon tayong faith to overcome temptation, faith to overcome obstacle, hardship, trials and persecution, challenges in life. Hindi madali magpastor. Hindi madali open ng mga Bible studies, gawain ng Panginoon. But of course, because of our faith in God, faith to overcome obstacle, faith to move mountains, then we will become more victorious. Okay. So, ang isa sa mga susi ng tagumpay ng isang leader ay yung kanyang panampalataya sa Diyos. Sa oras na nag-slow down ang kanyang faith kay God, epektado na ang lahat ng kanyang ginagawa, pati ang kanyang ministry. Okay, number 8, chooses to serve in attitude and action. So, kailangan pipili tayo ng paglilingkod na mayroong kasamang pasyon, may kasamang kalooban at pagkilos, no? Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 10, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they may obtain the salvations that is in Christ Jesus with eternal glory. So kailangan makita natin sa ating sarili yung ating habag, yung ating aksyon na hindi lang natin gusto, but we have to show our people that we are really serving God. We are serving the people through our God. Okay? Kasi kung wala tayong ganitong attitude ng paglilingkod, hindi natin gusto, hindi rin tayo gagawa. Sigurado ko, pag hindi natin gusto, hindi natin gagawin. Kaya nga, when there is no will, there is no way. But if there is a will, there is always a way. Kaya madali lang, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. So, ang ministry, pag hindi gusto, hindi convince, maraming reasons siya. So, yun ang nangyari. Okay, number 9. Stir ups the gifts in themselves and others. So, ibig sabihin, God give us the gifts. In 1 Corinthians chapter 12, verse 4, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distribute them. So, sa Bible, makita natin sa Korinto, yung iba't ibang klaseng kaloob, gift of healing, gift of tongues, gift of preaching, teaching.
So, maraming gifts, but it is operated in one spirit. So, ang isang pastor, isang leader, dito natin paigtingin yung gifts nito para magamit natin sa Kingdom of God. Kailangan natin sa pagganap ng ating mga tungkulin yung mga gifts kasi may mga taong nangailangan ng prayer, nangailangan ng healings, nangailangan ng counseling, nangailangan ng advices. So, we need to stir up the gifts of the Holy Spirit. Number 10 is secured enough to empower others. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Kita natin yung secure tayo. We must be secure enough to empower others. Nabanggit ko minsan na maraming mga pastor, bagamat marami naman ding hindi, marami kong nakita mga pastor na insecure sila sa kanilang pagpapastor. Kaya yung iba narinig ko talaga sa kanila, kausap ko sila, sabi nila, ayaw daw nilang mag-promote ng leaders sa church, ayaw nilang mag-disciple. Lalo na kapag mga profesional, medyo may kaya. Kasi iniisip nila, pag i-train daw nila, pag marunong na, i-overtake daw yung pulpit nila. Dahil naman sila ay medyo hindi sila masyadong magaling, hindi sila, hindi tapos sa mataas na pinag-aralan. So, na-insecure sila. Kaya, ayaw nila mag-train. Kasi may insecurities. So, ang nangyari, pag namatay na yung pastor, tumanda, sarado na simbahan. Kasi wala siyang Timothy. Wala siyang son in faith. Wala siyang na-disciple. Pero ang linaw sa Bible, as a leader, we are not a good leader if there is no successor. Yun. Success without successor is useless. Diba? Kaya the real success is the one who duplicate himself or herself in the areas of leadership. Kaya dapat tayo mga leaders, mga pastor, di tayo insecure. Kahit magaling pa silang pastor, naging pastor yung ating mga membro, mga professional, magaling mag-English, magaling mag-pastor, napalawak yung simbahan nila, hindi tayo ma-insecure. Ako, sinabi ko talaga, I'm not insecure. Hinahamon ko nga yung lahat ng member ko na mag-pastor silang lahat. Di ako insecure kasi alam ko naman, ako tatay ninyo. Di naman kayo maging anak at di naman kayo lumaking anak kung wala is tatay nyo. Kaya gano'n ang aking prinsipyo. At yun naman talaga biblikal. Nasabi ni Lord, "My son, be strong. And the things you have heard me say is, in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other." Ang linaw. Ibig sabihin, hindi natin susuluhin yung ministry na ako lang. Dahil ako ang pastor dito, ako lang. Paano kung tumanda na? Kasi may limit naman yung ating lakas. Di, sarado simbahan mo. So, paano lalago ang gawain ng Panginoon kung ganyan ang mentality ng mga leader, ng mga pastor na mayroong insecurity? Dapat pasalamat tayong mga pastor, mga leader na mayroon ka tayong successor. Kasi pag humina na tayo, meron tayong matusan, meron tayong Kaya nga, i-disciple natin sila. Kasi alam mo yung mga nagre-rebuilding leaders, hindi sila disciple Hindi sila naturuan ng submission at obedience. So as a pastor, it is your duty to teach your congregation, your leaders, to submit and to obey you as you are the parents of the house in the kingdom of God. Ikaw yung spiritual parent nila. So kaya dapat sila susunod kahit ano paranggo nila. Kahit mayaman pa sila. Kasi sa panahon yun, ikaw ang man of God, and woman of God, hindi sila. Hindi sila. Kaya kailangan ay di sila may insecure. Dapat i-promote yung mga leaders sa church na i-motivate na magpastor. Kasi marami pang gagawin si Lord. Okay, so number 11, lives under the anointings of the Holy Spirit. Of course,
Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria unto the ends of the earth. So of course, isa sa kailangan ng mga lingkod ng Diyos ay yung anointing, yung power ng Holy Spirit. Because we can do nothing in our ministry without the empowering of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. So kailangan natin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para tayo ay efektibo sa ating pong pagmiminister. Okay. So number 12. A leader that God uses has chosen to be an example before he leads others. Mahalaga po ito na ang isang leader, model po talaga tayo. No? Pagdating sa characteristics, pagdating sa humility, pagdating sa submissions, pagdating sa hard work, model po talaga tayo. Dapat napili natin, may pinili tayo na mga characteristic as a leader na maging model sa ating mga tao to lead others. Kasi leadership by example po. Hindi po leadership by what we say, but leadership by what we are doing. So yung action natin, mas importante sa salita. Kaya sinabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 to 13, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Until I come, devote yourselves to the public reading of the Scripture, so preaching and to teaching. So, sa mga young professional, although sometimes may mga elders of the church na ini-small po tayo, pero nakalagay sa Bible, do not allow anyone look down on you because you are young. Dahil sa totoo lang, ang leadership po ay hindi po pang matanda lang. Leadership is for everybody. Actually, para sa akin, I believe, ang leadership ay regardless of age, culture, and gender. Regardless of academic achievement and situation ng buhay ng tao. God has no respecter of person. Wala siyang pinipili. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso ng tao. Hindi yung kanyang abilidad. Yung kanyang willingness. Yung kanyang availability. Yung kanyang humility. Kaya, set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Diba? So, lahat yan, i-observe yan as a model leader. Leadership by example. So, kasi nakita natin ngayon, sa panahon ito, na ang mga nasasakupan natin, ika nga, yung ating mga members, yung ating mga tao, ay tumitingin talaga sila. Tinitingala talaga tayo as a leader. Tinitingala nila tayo. But paano yon kung magaling tayo magsalita pero hindi naman tayo magaling sa gawa? Magaling tayo sa pagtuturo pero hindi tayo magaling sa ugali. So, kapulaan din yan. So, tiso din sila. Parang wala din yun eh. Kasi, ang galing sana mag-preach, ang galing mag-teach, kaso lang, ang pangit ng ugali. Di ba? Minsan, may narinig tayong ganung mga tao sa bahan o sa mga tao natin. Okay sana, pero parang di mabait, parang masungit. Ba?
So, kailangan mayroon tayong pasyon sa mga tao. At ilagay natin ang ating sarili sa kanila. Kung ano sila, aabutin natin sila. Oo, yun po talaga ang pinapakita ng Panginoon. Kaya si Jesus, bago niya pinakawalan yung kanyang 12 disciple, si Jesus muna yung nauna. Kasama-sama niya yung mga alagad niya sa pagpipreach. Kung saan si Jesus, nandoon sila, sama-sama sila. Ang pinapakita niya by example yung ginagawa ni Jesus na ministry. So, okay. So, next, has a passionate, unwilling heart to serve others. Okay, napakalaga po ito. Hindi tatagal ang isang pastor, ang isang leader sa gawain kapag wala siyang passion, unwillingness of the heart to serve others. Diba? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So si Paul, talagang ganun siya ka-passionate sa kanyang ministry. So alam natin kung sino si Paul, di ba? Si Paul is a great persecutor of the Christian in Jerusalem during his sinful life before he converted to the Lord. He was a great persecutor. Malakas ang loob ni Paul na inusig niya ang church. Pinagbabato, pinaghuhuli, pinagkukulong, at pinagsabihan kung ano-ano. At humingi pa siya ng permit sa leader ng high priest na pupunta siya sa Damascus para hulihin ang mga Kristiyano doon na nanampalataya kay Jesus. Pero habang siya ay nasa daan, siyang hinuli ni Lord. Kasi that's the time that Apostle Paul, who is Saul before, was converted to the Lord sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. So makita natin na kahit si Paul ay ibinigay na ang kanyang buhay. Kaya sabi ni Paul, I no longer live, but if I live for Christ. Diba? Kung ako'y nabuhay, hindi na ako nabuhay sa sarili. Ako nabuhay na para sa Panginoon. Ang aking buhay, para na nakalaan kay Lord. I know how to live happy, how to live worry sometimes. I know how to live poor, and I know how to live to become a rich. Okay. So, alam ko kung ako'y wala, alam ko rin na ako ay mayroon. So, ganyan yung passion ni Paul eh. Willing si Paul na ibigay ang kanyang buong pagkatao sa gawain ng Panginoon para lang sa kapakanan ng mga Kristiyano. So, ang isang pastor hindi makakatagal sa kanyang pagpapastor kapag wala siyang passionate heart at wala siyang willingness heart. Kasi kahit anong utos ni Lord sa atin, kung di ka naman susunod, dahil di mo gusto, di natin gusto, wala tayong willing heart, wala tayong passion to help others, ay hindi talaga mangyari yon. Kaya si Lord nagagalit sa mga leaders, mga propeta noong unang panahon na hindi sumusunod, na parusahan sila because of their disobedience. So we must have a passionate and willing heart to serve others. So sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang basta ganun kadali. Napapansin ko, bakit kaya maraming mga pastor o mga leaders sa church na hindi nagtagal sa ministry? Na-obserbaran ko yan as a pastor na matagal na, nakita ko, mayroong mga pastor o may mga leaders sa church na magaling sa umpisa. Mahusay. Na nakapagsimula ng gawain, lumago yung gawain, but along the journey, along the way, nagka-problema na wala. Yung simbahang malaki, nasirado. Yung simbahan, nagkawatak-watak. Pati pamilya, nasira.
At hanggang yung kanyang sarili, nasira din. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Ano nangyari? Kasi ang kulang noon, yung passionate heart at willing heart, at saka yung dedication. Kasi, pag nag-commit tayo kay Lord, sabi nga ng iba, pag ikaw nagdesisyon na magpastor o sumunod kay Lord as a missionary, pastor, or leader, dapat isipin mo, nagpakasal ka na kay Lord. Hindi ka lang kasal sa asawa kung may pamilya, kasal ka na ni Lord. Kaya kung kasal ka ni Lord, till death do us part na po yan. Amin po ba? Yes. Kasal ka ni Lord, so bawal humiwalay hanggat may buhay. Maraming mga Kristiyano, maraming mga leaders, konti problema lang, bumitaw agad kay Lord. Bumitaw sa pagpapastor, bumitaw sa ministry. Kaya, nagkaganon. Pero hindi ganon ang plano ni Lord. Ang design ni Lord, you are a leader for a eternal purpose. Kahit may problema o wala, tuloy-tuloy lang. Kaya sabi ko sa nila, yung panindigan, alam mo yung salitang panindigan, simple lang yan Pero napaka-importante yung salitang panindigan. Kung wala kang panindigan as a pastor, as a leader, hindi ka nga magtatagal sa ministry. Kasi konting problema, konting challenge, konting negative, konting kawalan, ay wala na. Bumigay ka na sa ministry. Kaya hindi nakatagal yung iba. Pero marami naman nakakatagal. Ano ang sekreto? Yung nga dedication. At saka panindigan. Dapat meron kang integrity as a leader, as a pastor, na dahil nagpakasal ka kay Lord, kaya sabi ko, ituring mong kasal ka ni Lord, bawal ang divorce, bawal ang legal separation kay Lord, hanggang may buhay. Kasi, magagalit si Lord kung makipag-break ka sa Kanya sa gawain niya. Medyo mabigat yung step na yan, pero yun po talagang tama. Kasal ka na ni Lord, so wala nang ibang pagmayari sa'yo, si Lord na lang. Of course, number one si Lord. Pangalawa, yung pong pamilya mo. Of course. Di natin inaalis yung tungkol natin sa pamilya, sa anak, sa magulang. Pero, di natin pwedeng puro na lang magulang, anak, pamilya, personal. Kasi mali sinabi ni Lord na ang nagmahal sa kanyang pamilya, magulang, anak, kapatid, bayanan, hindi siya karapat-dapat sa akin. Okay. Now, let's proceed. Malapit ako matapos. Handa na po ang mga tanong natin. Mayroon siyang, ang isang leader, mayroon siyang teachable attitude. Okay. Ang isang leader, pag hindi siya teachable, magka-problema siya. Dapat meron siyang kinikilalang mentor, leader, na mataas sa kanya, na nag-supervise sa kanya, para merong check and balance siya sa kanyang buhay. At of course, sabi ng Bible, but He give us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but show favor to the humble. So, galit si Lord sa mga mayabang. Okay. So, ang pastor, dapat talaga makita natin yung humility, yung humbleness. Maraming mga pastor natutokso prone sila po sa pagyabang, kaya nahulog po sila. Lalo na po kapag lumalago ng gawain, so mag-iingat po tayong mga lingkod ng Diyos kasi we are not exempted to be victimized by the devil. Sabi ng Bible, 24/7, the devil who is like a roaring lion seeking whom he may devour. And as a pastor leaders, you are the first one to be attacked by the devil and victimized by the devil. So, paano kung hindi ka aware? Di ba? Paano kung hindi ka handa? Okay. Alam mo, bago ko magtapos, mayroong 5G, 3G pala, na dito ang pastor mag-collapse. Ano yung 3G? Ang unang G is gold. Ang una natin yung glory. So, glory means proud. No? Mayabang, kayabangan. So, maraming pastor bumagsak sa kayabangan.
Ang pangalawa na J ay yung girl. So, ang pastor hindi exempted sa girl. Lalo na pag gwapo, ang pastor gwapo. Gustong-gusto ng mga babae, pastor gwapo eh. Gusto yun ng titulo. Kaya lang, may asawa na si pastor. Mayroon ng girlfriend. Mamaya, pag di ka maingat, matutukso ka. Kaya, bagsak ang simbahan. So, the third J is gold. Pera. So, maraming pastor, hindi nabagsak sa glory, hindi bumagsak sa girl, bumagsak sa gold. Sabihin, natukso sa pera. Sabi niya, ang hirap magpastor, walang pera. Magnegosyo na lang, mag-abroad na lang. Walang masama sa negosyo, abroad, trabaho. Kaya lang, ang motive pa rin dapat, kaya ka mag-abroad, magnegosyo, magtrabaho, because you are doing a missions work. You are doing a pastoral work. Yun ang motive. Ang iba, pag nakatrabaho, nakanegosyo, kumita, nakalimutan yung pagpapastor. Nakalimutan yung ministry. Ang focus, pera-pera na lang. Kaya nahulog sa gold. Kaya bantayan natin yung 3G. 3G of the failure of the pastor. Ito yung tatlong G na babagsak ang pastor. Glory, girl, gold. Okay, the last one has an obedience and submissive spirit to your leader. So, kailangan meron kang kinikilalang father, mentor, pastor sa church mo o sa buhay mo. Kahit tayo pastor na. Para mayroong mag-check and balance. And of course, sinabi ng Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. So, do this so that their works will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So, ang linaw sa Hebrews 13:17, obey them that have rule over you and submit to their authority. Kaya si Lord naglagay ng pastor simbahan kasi siya ay po yung shepherd. So, kailangan tayong mga member, marunong magpasakop sa pastor, marunong mag-submit sa authority. Kahit ang ating pastor matanda na, mag-submit pa rin tayo kasi siya yung gi-anoint ni Lord at gi-install ni Lord, inordain ni Lord for that particular calling and ministry. So, ang mga membro at leader na sumusunod sa pastor at nagpapasakop, sila yung next in line. Alam mo ba, pag ikaw obedient ka sa pastor mo, submissive ka, madali kang ma-promote. Ikaw yung susunod na maging pastor. Kung di man ikaw maging sunod na pastor sa simbahan niya, ikaw yung magiging pastor na magpastor sa ibang outreach o sa ibang branch. That's the power of obedience and submission. Kaya sa hapong ito, dito po ako magtatapos na sa buhay, yung heart of a leader, dito sinusukat ni Lord ang ating mga puso. If how we work as pastors, leaders in the kingdom of God. And I hope sa hapong ito, tayo po ay na-bless at pinagpala ni Lord sa ating mahalagang mahalagang topic sa hapong ito. Thank you so much po. At manalangin tayo, Father God, thank you so much sa inyong salita. I hope na sa hapong ito, nakatulong ito, nakapag-elevate, nakapaghamon, nakapag-encourage, nakapagbukas ng kaisipan namin kung ano ang karakter ng isang pastors, leaders na nakakapagbibigay ng kaluguran sa puso mo at magiging magtatagumpay sa ministeryo. Salamat, Ama, sa lahat ng kabutihan mo sa amin at sa lahat sa wisdom at understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen.